Ayan mga ka-JTech, ang ating Honda CB650R E-Clutch. Ayan, ilalabas natin siya ngayon. First time natin siyang papaanda rin. Mula nung binili natin siya, puro nakapark lang. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time ulit after office. Ayan, ang topic natin for today's vlog, tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin, no? Itong E-Clutch na to. Actually hindi ko pa rin alam eh. Nauwi ko na kaya to. Ayan, mula ka sa inuwi natin siya. Ayan, cold start, diba? Hindi pa tayo naka-pipe eh. Kaya talagang ano, yung tunog ng exhaust nito still tahimik pa. Ayan, so bago tayo mandar, turo ko muna sa inyo while pinapainit pa natin yung motor, no? Ayan, yung mga nabago dito. Una, yung TFT nya mas lumaki, mas gumanda. Tapos yung ano nya, yung indicator for neutral, gear 1. So ayan, nandyan siya. Tapos itong yellow na to, makikita nyo yan. Ibig sabihin, naka side stand tayo, nakababa yung side stand. So para at least aware tayo na hindi natin muna gear 1 while naka side stand kasi mamamatay yung engine. Tapos ito yung fuel gauge nya. Ayan, fuel gauge, ito yung ano nya, yung odo nya, kilometer per hour. Tapos yung total na tinakbo, nakaka 25 kilometers pa lang tayo. Then yung oras, RPM, ayan, yung red line. Tapos ito yung mga settings na iba. So itong ano na to, itong screen na to, itong display na to, pwede mo itong baguhin, pwede itong pabilog, o kaya odo lang yung nakalagay. Itong ano lang, kilometer per hour lang. Ayan, tapos pwede mo rin siyang i-block. Pero ito nakaset ng auto dahil maliwanag pa ngayon, kaya naka white siya. So pero once sa dumilim na, magbablock yan automatic. So ganun yung setting na ginawa natin, yung default nya. Ayan, so ito yung default nya. Nung kinuha natin siya, yan yung ano, indicator nya sa RPM. Ayan, so hindi natin siya binago. Tapos ito yung ABS. Tapos ito yung E-Clutch. So once na nakailaw tong A na to, meaning activated yung E-Clutch mo. Ayan, tapos ito yung traction control. Pag in-off mo, may kakaroon dito ng isang ilaw na may cross. Tapos ito yung N, meaning naka-neutral ka. Tapos ito, meron dito maliit na parang butas na ano, no? Pero hindi siya actually butas, sensor siya, no? Once sa dumilim, lumiwanag, yan yung pinaka-sensor niya. So itong ano na to, may connectivity siya sa phone via Bluetooth or Wi-Fi. Ayan, tapos pwede mo rin siya i-connect sa intercom para magamit mo yung voice command. Ayan, so hindi pa natin mga natatry yung mga yon. Later itatry natin. So ito, lagi kong wala tayong gloves, no, kasi dahil saglit lang naman tayo. Tuturo ko lang sa inyo, dito lang tayo sa malapit. Ito, pag once pinress mo tong clutch, ayan, magmamanual siya. Kita nyo, tinan nyo yung ano, ayan, no, pag naka-activate yung E-Clutch, parang walang clutch, no? Talagang napakalambot, oh. Oh, diba? Kaya ang ginagawa ko dito, parang, kasi bisan bigla ako mapapapigang ganun eh. Ang ginagawa ko dito, itong kamay ko, pinipirmi ko dito, ayan, nakakapit talagang ganyan. Wag kang magka-clutch, parang ganun. Ayan. So still same pa rin. Ito yung control dito sa TFT, traction control, busina, signal light. Tapos dito naman sa right side na hand natin, ito yung kill switch, starter, tapos yung hazard. Ayan, so everything nandyan na naman lahat. Okay, so larga na tayo. Mukhang pwede na to, mainit na siya. Nung itinaas ko yung side stand, wala na yung yellow, diba? Okay, tinan mo, hindi ako magka-clutch, naka-activate yung E-Clutch. So gear 1 natin. Ayan, gear 1. Diba? Medyo gumanon siyang konti, kumadyo siyang konti, pero wala talagang di ka naman matatakot. Ayan, no? Biruin mo, naka-gear 1, walang clutch, diba? Gear 1 na yan. So ready na yan. Once sa tin-throttle mo to, ready to go na yan. Ayan, so try natin. Saan na ba yung mga anak ko dito? Alis na ako, papaalam pa sana ako. Ang problema lang dito, mabigla kayo kasi yung pagka-engage sa clutch 100% kagad. Unlike nung naka-clutch ka,
gradual yung bitaw ng clutch mo, gradual din yung andar. Hindi ka matatakot. Pero ito, oh, kumakajut ka agad, di ba? Oh, parang gusto na kagad magwala eh. Parang gusto ka na unahan, di ba? Ayan. Diba? Ganun siya. So, yun lang. Gear 1 tayo. Tapos ito, may indicator to. Mamaya makikita nyo. Pag once na nag-yellow to, naka 1 ako, ang yellow nya nakalagay up, parang arrow up. Ibig sabihin, i-gear 2 muna. So, pag arrow down, ibig sabihin, i-gear 1 mo or i-lower gear mo. Kasi dahil masyado kang mataas dun sa gear na currently nakaset, no? Ayan, so ito still magkakambyo pa rin tayo, meron pa rin siyang cambio. Ayan, ang ano lang nito, parang tinatawag to semi-automatic, kamukha to ng Honda Wave, ng Honda XRM, diba? Ayan, no? Magkakambyo pa rin tayo, hindi siya totally parang scooter na manual, no? Ayan, okay. O mami, basta na ako. Ayan, okay na, diba? Okay. Diba? Tinan nyo yan, pagka kailangan ko na mag gear 2, iilaw ng yellow yan. Ayan, hindi siya umiilaw pa, di ba? Kasi kaya pa ng 1. Ito yung motor na parang lagi ka na-excite na mag-ride. dahil relax ka. So hindi siya totally upright gaya ng mga adventure, pero still hindi naman siya sports. Na hindi naman subsob. Uy, magka-clutch ako. Nakita nyo, napahawak ako sa clutch. Diba? Huminto ako, hindi ako nagka-clutch, diba? Eh, pagka di-clutch to, hindi ka pwedeng huminto ng naka-gear 1 ka, hindi ka naka-press ng clutch. Diba? So, anytime na ma-traffic ka, walang problema. Pwede ka huminto anytime. Na walang pwedeng walang cambio-cambio. Ang lakas lang niyang parang nangiiwan ng kaluluwa. Dahil kasi naka gear 1 tapos fully engaged. Okay, tamo, hinto tayo dito. Oo. Mag-aantay tayo, di ba? Walang ka-effort. Grabe tong motor na to. Galing na pagkaka-invento dito ni Honda. Kaya tayo nabudol. Eto na mo. Kaya pa ng 1, hindi siya nag-i-indicate na mag-gear 2 ako. Wala pa kayo marinig na na tunog no? Napaka-silent pa niya. Yan di ba? Matraffic ka, walang nakapirmi lang yung kaliwang kamay mo. Ayan, naka gear 1 pa rin tayo. Ito sasabihin niya sa'yo pagka kailangan mo na mag gear 2. So miski umaandar ka, quick shifter, auto blip, pasok dito, equip na. Tama, pag bumagal ako, mag-yellow siya. Ayan nakikita niyo yung yellow. Ayan ibig sabihin mag gear 1 daw ako. Yun, ganun siya nag-work mga ka-JTEC. So on and so forth, no? Yan, pagka naubos na yung gear 2 na yan, na maximize mo na yan, i-indicate ka na niya na mag-upshift. Yan, so 1 lang tayo, di ba? Nag-shift tayo ng walang kaano-ano. Okay. Wala pang plaka to pero mababait naman mga enforcer dito. Saka pasok pa naman tayo doon sa 7 days. Sabi kasi ni Honda sa akin 7 days Nung bumili ako sa Kimco, sabi nila wala daw 7 days So kaya talagang totally Kimco hindi ko nilabas Eto, nilabas natin na hands free, diba? Hands free. Pwede kang maglaro-laro dito, mag-jack and poy pa kayo. Yan, si Kuya naka-Triumph. Yan, shoutout kay Kuya, naka-Triumph. Medyo matagal yata yung traffic dito. Dahil ang style dito sa Cavite, may mga pabuhos-buhos hinihinto yung isang side tapos bubuhos yung kabila. Tanya mga ka-JTEC, no? Tagal na natin dito, no? Naka-gear 1 tayo. Walang shifting sa neutral yan. Naka-gear 1 tayo. Wag lang may bubomba dito sa may
dito sa throttle ko, no? Baka biglang may pumasok na bata, tapos sabihin, kuya pa bomba, biglang bomba. Yari ka dun, kasi naka gear 1 ka. Yan. So maganda pa rin practicein yung ano, mag neutral. Kung hindi, or hawakan mo pa rin yung throttle mo, so para for safety. Baka biglang mayroong pumiga eh. Yan, gear 3. Diba? Quick shifter eh. Gear 4. Sarap. E-clutch. Yan, oh, downshift tayo. Oh, diba? Auto blip. Matic. Try natin mag-clutch, pumiga ng clutch. Ayan, namatay yung yung A, di ba? So naka-manual na tayo niyan. Ayan. Kailangan dandahan mong bitawan yung yung clutch. Pero bumabalik din yung i-clutch kabilis. So hindi ka pala pwedeng din, hindi rin pala matagal, no? Kala ko matagal siya bumalik. So clutch tayo, ito na mo. Ayan. Ayan, bumabalik din. Ayan, ang bilis din. Kala ko, sabi ni kuya kasi nung sa kasa, kailangan mo muna mag-neutral. Pero may nag-comment nga, mali nga daw yung yung sabi. Bumabalik din kaagad. Ganun siya kabilis. So kasi nga, ang E-Class kasi, default niya, yun yung default niya. Yan, dito muna tayo para makita nyo lang itong motor. Uy, nag-clutch ako. Ang kulit. Ayan, no? Naka-clutch ako ngayon, no? So ganun yung bitaw ko. Ayan, no? Diba? Nag-clutch ako eh. Talagang hindi ka talaga Tapos ang maganda dito, nawala na yung niya, yung problema niya sa sa pulse neutral. Nawala na yung issue niya sa pulse neutral, gawa na tong E-clutch. So hindi na ako pagka nino-neutral mo, ang hirap hanapin. O kaya nag gear 1 ka pero ayaw pumasok, naka-neutral pa rin. O yan. Ayan mga ka-JTech, yung ating motor, E-clutch CB650R. Ayan, dito natin ilagay yung natin, yung sticker natin, kasi wala pa tayo dito eh. In order pa natin. So coming up. Ayan. Ayan, saka still naka-stock pipe pa rin tayo. Ayan, everything stock. Oh, yun yung na-observe natin sa kanya. So even mapapress ka ng ng clutch, once na hindi mo naman siya lagi pinipress, ayun, automatic mga segundo lang babalik din siya kagad doon sa sa E-clutch. So kaya ko nalalaman na bumabalik siya sa E-clutch dahil dito sa indicator na to. Ayan, pagka umiilaw yan, ibig sabihin activated yung E-clutch, no? Hindi mo kailangan pumiga ng clutch. Ayan. Ito yung ito yung system na kinabit ni Honda. Ayan, ito tong na to. Ayan yung E-clutch na mechanism na dati sa CB wala to. Tong umbok na to, wala yan. Ayan, kinabit, pinasak nila dyan yan. So kaya nagkaroon siya ng ng E-clutch na yan yung tech, no, ni Honda. Okay. So dumidilim na. Kasi yun lang yung time natin mag-vlog after office. Mayroong ito CB400 yun eh. Ang ganda talaga ng tunog ng CB400, no? Naka-pipe kasi. So doon. Ayan, nakagano na naman ako. Tinan mo, gumagano na naman. Ay nako, paano, permi na lang, permi. So pero ginagawa ko pa rin practice, no? Pagka nag-gear 1 ako, nakapress pa rin ako sa brake for safety lang. Ayan, ayan, gear 1, no? Ang dami nagbabike dito, mga nagja-jogging. Pag gusto kong mag-vlog, mag-chill lang dito, ayan, no? Mga ganda. Ito yung tinatawag namin sa Cavite na tokwahan. Tapos dati kasi may mga kainan dito. So pero ngayon kasi nawala na. Pinagbawal na kasi sumisikip yung daan, 'di ba? Nag-gear 1, naka-gear 1 ako. Pag hinto ko, wala. Di mo kailangan mag neutral
Hindi mo kailangan pumiga ng clutch, pwede kang huminto anytime. So yun, naturo ko na sa inyo kung paano gamitin itong e-clutch. At napakasarap. Pwede tayo anytime ma-traffic. Gear 2, diba? Gear 2, Gear 3, ayan, Gear 4, Gear 5, diba? Downshift, downshift, nandun pa rin yung astig na astig mode na nagkakambyo ka pa rin, hindi yung totally tarang naka-scooter ka na chill. So nandun pa rin yung pinaka-astig na effect niya. So every time na tinitignan ko to e-clutch, para lagi ako gusto kong mag-ride. Wala lang akong time, may trabaho. Di ba? Walang kakadyot-kadyot mga ka-JTEC, tapos flawless. Hindi siya nagpo-pulse neutral. Yan, matraffic ka. So naka gear 1 siya, okay lang. Relax. Mga ka-riders ko, budol na ba to? Budol? Mag-upgrade din ba kayo? Yung may mga gusto ng sports, meron naman CBR 650R. Ayan, e-clutch din. So kung dalawa kasi itong e-clutch, itong CB650R saka yung CBR 650R. Yung Nissan GTR, ang baba, naka-hydraulic yan. Ayan, nag-block na siya mga ka-JTEC. Ayan, medyo madilim na raw, diba? Na-sense na niya. So yun yung ating review with our new CB650R e-clutch. Ayan, pinapababa niya yung gear ko. Sabi niya, down mo kasi bagal ng takbo mo eh. Ayan, diba? Ayan, nag-indicator siya na yellow. So yan ang ating vlog mga ka-JTEC, at nakauwi na tayo ng bahay. At sa mga susunod, once dumating yung papel na to, lumabas yung papers niya, ORCR at least, mapapakabitan na natin siya ng RFID, tapos mapapabiyahin na natin siya. So we can plan na yung kung saan tayo magandang pumunta. Okay mga JTEC, again, thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye bye.